Sa isang tahimik na bayan may mga misteryosong pagkawala ng tao na tila walang kasagutan. Pero sa likod ng mga tsismis, may bulong ng isang kulto na nag-aalay ng buhay para sa kanilang madilim na paniniwala. Sina Mang Leo at Mang Cardo, isang dating sundalo at pulis, ay naglakas loob na harapin ang kultong ito upang iligtas ang nawawalang estudyante na si Alvin. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang isang nakakakilabot na katotohanan na magpapayanig sa kanilang pananampalataya sa hustisya at liwanag sa gitna ng dilim. May alam akong kwento na medyo may pagkakatulad sa kwento nyo. Pero sa kwento naman na ito, may kulto na nag-aalay ng tao. Ito ay ikinuwento sa akin ng isang kakilala na taga-ibang bayan. Tawagin na lang natin siyang Mang Leo. Dati raw sundalo si Mang Leo. Pero nag-retire na siya sa serbisyo at naging gwardya na lang sa bayan nila. Malit lang daw yung bayan nila, magkakakilala halos lahat ng mga tao. Kaya kapag may nawawala, mabilis na kumakalat yung balita. Ang problema lang ay may mga pagkakataon na may nawawalang tao na hindi na natatagpuan pa. May ilang taon na raw na nangyayari yung ganon. May mga nawawalang tao na hindi na natatagpuan. Ang sabi ng iba ay baka raw umalis lang yung mga yon at hindi na bumalik. Pero sabi naman ng iba ay baka raw may masamang nangyari sa mga nawawalang tao. May isa raw kaibigang pulis si Mang Leo na tawagin na lang nating Mang Cardo. Isang araw ay nagkukwentuhan daw sina Mang Leo at Mang Cardo. Nung sabihin ni Mang Cardo na may natuklasan siya tungkol sa mga nawawalang tao sa bayan nila. May nakapagsabi raw kay Mang Cardo na may kulto na nag-ooperate sa bayan nila na nag-aalay ng mga tao sa kung anumang sinasamba nila. Nung marinig daw ni Mang Leo yon, medyo nagduda siya. Sa isip niya, baka naman chismis lang to. Pero naisip niya rin na baka yun nga ang dahilan kung bakit nawawala ang ilang tao sa bayan nila. Nung mga panahon na yon ay may nawawala na namang tao sa bayan nila. Isang estudyante na nagngangalang Alvin. Huling nakita si Alvin na naglalakad pa uwi sa kanila. Pero hindi na ito nakarating sa bahay nila. Nagkasundo raw sina Mang Leo at Mang Cardo na hanapin yung kulto at pigilan yung mga ito sa kung ano man ang binabalak nila. Sa isip ni Mang Leo ay may kaalaman naman siya sa pakikipaglaban dahil sa pagiging sundalo niya. Kaya kahit na dalawa lang sila ni Mang Cardo ay kakayanin nila na labanan yung kulto. Isang gabi, naglalakad sina Mang Leo at Mang Cardo sa kakahuyan. Biglang may naamoy silang insenso na parang galing sa malayo. Yung tipong amoy na nakakakilabot na parang may nagmamasid sa kanila sa dilim. Sinundan nila yung amoy at doon nila nakita yung isang abandonadong bahay na may mga nakasinding kandila sa paligid. Sumilip daw sa bintana sina Mang Leo at Mang Cardo at nagulat sila sa nakita nila. May mga tao sa loob ng bahay na nakasuot ng itim na robe at may mga simbolo ng okultismo sa sahig. Sa gitna ng bahay, may nakatali na lalaki na nakahubad, si Alvin. Yung itsura niya, parang wala na sa sarili, nanginginig at takot na takot. Nakakatakot talaga. Nagulat daw sina Mang Leo at Mang Cardo sa nakita nila, pero hindi na sila nagdalawang isip na sugurin yung kulto. May dalang baril si Mang Cardo at si Mang Leo naman ay may dalang itak. Nung pumasok sila sa bahay ay nagtakbuhan yung mga kultista. Hindi nila nakita yung mga mukha ng mga ito dahil nakatakip ng hood yung mga mukha nila. Naiwan si Alvin na nanginginig sa gitna ng bahay. Pinakawalan siya ni Mang Leo at Mang Cardo. Pero bago sila lumabas ng bahay ay napansin ni Mang Leo na may mga buto ng tao sa isang sulok ng bahay. Naisip niya na may mga nauna ng biktima ang kulto. Nung gabing iyon ay sinunog nila Mang Leo at Mang Cardo yung bahay. Nung mga sumunod na araw ay nagtanong-tanong daw si Mang Cardo kung may nakakita ba sa mga taong pumasok sa bahay na yon. Pero wala raw nakapansin sa mga kultista. Naisip ni Mang Leo na baka may mga kakontsaba sa bayan nila yung kulto.
Parang ang hirap isipin na walang nakapansin sa kanila, lalo na sa ganitong kaliit na bayan. Baka may mga taong nagtatakip sa mga ginagawa nila. Sa ngayon ay matagal nang wala sa bayan nila si Mang Leo. Pero sabi niya sana raw ay nakahanap ng mas malaking kulto yung mga pulis doon. Kasi kahit papaano gusto niyang maniwala na may hustisya pa rin. Na kahit gaano pa kadilim yung nangyari, may liwanag pa ring darating. Sa kwentong ito natutunan natin na kahit gaano pa kadilim ang mundo, may mga taong handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa kabutihan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, mag-ingat sa mga anino sa dilim.